Good morning everyone. Mga idol, may share na po ako ng mga idea or mga solusyon o mga dahilan ng mga problema na dumarating sa isang pamilya at sa bansa natin. Nakakalungkot lang minsan mga idol na tayo yung mga Pilipino pupunta sa ibang bansa para magtrabaho, para makasahod ng malaki, para ipadala sa ating mga mahal sa buhay, sa pamilya, sa mga anak na pinaparal natin. Isang mga bagay na minsan nakakasira din ang ating pamilya dahil sa malayo tayo. Yan mga idol, yan ang mga cause o dahilan na minsan yung pamilya ay nagkakalabuan at nagkaiwalay ang mag-asawa. Ang problema sa atin idol, sa ating bansa dito ay hindi masolusyonan ng ating mga government officials o namumuno sa ating bansa kung paano ito masolusyonan, lalo sa mga ating mga sahod sa Manila at sa probinsya. Yan ang pinaka dahilan kung bakit tayo minsan kahit dito tayo sa Pilipinas, sa probinsya ka Uniraan o punta ka pa sa Manila para din magtrabaho. Yung iba pupunta sa ibang bansa para din magtrabaho. Di ba din masakit, di ba? Malayo ka pa sa pamilya mo, sa anak mo, at minsan pagbalik mo nagkalabuan na kayo ng iyong asawa o minsan nagkaiwalay na dahil sa mga kadahilanan na hindi sana mangyari sa isang pamilya. Excuse. Ang mga dahilan ng mga problema ay tayo mga pamilya, tayo mga magulang, malayo tayo sa ating mga anak. Oo nga, nagpalayo tayo, pero may isa rin akibat na minsan hindi natin hindi natin inaasahan na mangyari. Minsan yung anak nagligaw yung landas dahil sa wala yung magulang, kulang sa gabay o guidance ng isang nanay, tatay o papa o mama, kung ano man tawag dyan sa kanila. At sa mga magulang naman na ng ibang bansa, minsan nagkaroon ng conflict ang kanilang relasyon sa kanilang asawa. Siguro sa lahat ng OFW, alam nyo rin mga reason kung bakit. Maliban talaga sa lubos na naniniwala at tiwala sa kanyang asawa at sa kanyang asawa. Pero kasi minsan iba mabilis madala. Minsan iba nagsisilos. Kasi ibang basa ka, makita nila may mga kasama ka, iba nagsisilos. Kaya minsan ang kadalayan na minsan lumulabo yung relationship yun ng yung asawa. Yan ang mga dahilan kung bakit minsan maraming pamilya ang nawasak, maraming
pamilya ang nagkakahiwalay dahil sa mga ganyan mga pangyayari. At sa mga anak naman na naiwan sa Pilipinas, minsan naligaw ng landas, nalulung sa masamang bisyo. Yun ang iba, inaabuso ng mga nagbabantay sa kanila, o kung ano pa dyan ginagawa. Lalo pa kung hindi mo kaanak o hindi mo kano-ano yung nagbabantay sa iyong anak, lalo na sa mga kababayan, lalo na kung babae yung anak mo. Minsan inaabuso, iban nalulung sa mga bisyo, hindi na masabihan, hindi na makapagtapos sa pag-aaral dahil sa wala yung magulang na gumagabay sa kanilang mula bata hanggang sa paglaki. Sa lahat ng kanyang mga pangangailangan sa buhay ay wala yung kanilang mga magulang. At sa ating naman mga politiko, sa ating mga government officials, ang aking maging concern kung bakit minsan napakasakit isipin din na wala silang mga solusyon kung paano ito masolusyonan. Hindi ba nila naisip na hindi ba nila magawa yan na paano natin magawa yan na yung mga sabayan Pilipino natin hindi na pupunta sa ibang bansa para lang magtrabaho doon, para lang sa kanilang mga mahal sa buhay. Wala pa silang mga solusyon dyan kung anong dapat gawin. Kung naisip nila yung mga ganyang mga bagay na minsan maraming pamilya nagkaiwalay dahil sa mga ganyang issue, sana bigyan nila ng atensyon, solusyon ang bawat problema na hindi dapat mangyari sa isang pamilya. Tulad ng sahod natin, minsan yung minimum natin sa isang araw ay kulang pa sa ating mga pangailangan sa isang araw. Paano makakasya yung sahod natin, yung minimum wage natin ay yung mga bilihin mahal din, tulad ng mga bilihin mataas, presyo ng bigas, presyo ng mga isda, karne, gulay, dadagan pa ng kung may ginatik ka ng gamot, medicine. Wala, sobrang kulang talaga yung mga minimum wage natin dito sa Pilipinas. Kung aasa lang tayo talaga sa minimum wage natin, kulang na kulang talaga sa ating pangaraw-araw na pangangailangan. At yan dapat solusyonan din ng ating mga nasa posisyon, ating mga barangay, ng ating mga politiko. Sana mabigyan nila ng atensyon bawat problema na kinakarap ng bawat tao, bawat Pilipino, kasabi ng Pilipino. Gawa talaga yung mga ultimo na mahirap talaga. Sa totoo lang, yung mga kapwa natin minsan ang sahod nila kung darating man, minsan kulang pa sa bayarin sa mga utang. Kaya minsan na-stress din yung mga kapwa natin sa mga ganyang mga pangyayari. Kaya minsan pag di kaya nila, minsan na-stress o minsan
parang hindi na kaya. Minsan nakaroon ng nagsusuicide at minsan iba nababalisa na dahil sa mga ganyang mga pangyayari. Sana masolusyonan ng ating mga sa posisyon as mga ating mga public servant na ating tinalaga bilang ano man na posisyon, mayor, congressman, senador, presidente, vice president. Sana magawa nila yung solusyon ang